Hello, hello! Kumusta naman? And for today's video, magluluto tayo. Opo, ipagluluto ko kayo dahil sobrang cravings na ako dito sa bibingkang malagkit na ito. Kayo ba, anong tawag nyo dito? Kasi sabi nila, bibingkang malagkit. Sabi naman nila, biko na may special latex, something like that. Anyway, ayan na nga, nagpunta na ako dito sa kitchen para i-check kung meron tayong mga ingredients. Buti na lang meron, aside sa coconut, kaya nagpabili na lang ako. Actually, umorder nga ako nito and sana for pick up siya today. Pero sabi, Saturday lang siya available. At naloka ako na kailangan pa mag-bank transfer. Hindi ako basta-basta nag-bank transfer. Sure order naman ako at dadaanan ko na nga, pero ayun, kinancel ko na lang din. Hindi ko din naman masisisi kabayan, siguro may experience siya na nagluto siya dahil may nag-order tapos bigla nag-cancel o hindi sumipot, kaya siguro nanghihingi na siya ng sure payment. At ito na nga, ang dami ko sinabi, magluto na tayo. So ang nilagay ko dito ay 2 cups of malagkit and syempre hugasan natin yan na mabuti at talagyan din natin yan ng 2 cups of water and then lulutuin natin siya hanggang maging parang nagsaing ka, ganon. At dito ko na nga lang din ilalagay dahil wala namang available dito sa amin ng dahon ng saging. And binantayan ko nga lang din siya kasi hindi rice cooker yung ginamit ko. Pero ayan, para medyo luto na nga siya. And tada! And papalamigin nyo lang tong malagkit na niluto nyo. And habang nagpapalamig nga, pinirepare ko naman tong next ingredients. Kasi lulutuin uli natin dito sa gata na 1 cup at half cup of sugar yung ating malagkit na kanin. And i-dissolve lang natin yung sugar dun sa gata. And pag dissolve na, ayan, ilalagay na natin uli yung kanin at i-mix-mix lang natin. Mekos-mekos lang natin yan for 10 minutes. And after 10 minutes, ayan, ang lalaban na yan. Ang hirap ng haluin, pwede na yan isalin sa inyong mga pan. At next naman ay yung toppings at dito na talaga magkakatalo kasi dito talaga nag-iiba ang lasa. So gagamit kayo dito ng half cup of brown sugar and huwag nyo siyang haluin hanggat hindi siya nidi-dissolve. Pag na-dissolve nyo na yan siya, pwede nyo nang ilagay yung 3 cups ng gata. At huwag kayong magugulat kung yung melted sugar nung hinalo nyo yung gata ay maninigas ng ganyan kasi magme-melt din naman yan mamaya. Dito na din magkakatalo sa pagod kasi exactly 50 minutes ako naghalo-halo at nagmekos-mekos na to na nakita ang aking braso para lang ma-perfect. Dito ko nga na-realize na kaya pala may mga toppings or may mga nabibili ako hindi masarap dito sa Dubai. Siguro nga napapagod na silang maghalo kaya parang sa kanila yung pwede na, yun na yung ginagawa nila. Pero sa akin, abay tinaray ko talagang pagtyagaan siyang haluin hanggang sa maging ganyan na siya kalapot. Nga pala, bago nyo i-transfer yung toppings na yan sa inyong malagkit, palalamigin nyo muna yan. Pag malamig na, dulo nyo siya ita-transfer at i-set aside bago kainin. And moment of truth, I'm so excited kasi kanina nakikita ko pa lang siya nung pinalamig ko, talaga na maamoy ko na ang sarap at feeling ko nag-success ako. At kita nyo naman, naka-ready na ang aking kape. Okay, it's time na i-judge ko yung sarili ko. Huy! So next time, ang gagawin ko pala, instead na 2 cups of malagkit ang sasaing ko, dapat 1 cup lang. And sa toppings, instead na 3 cup ng gata, dapat 4 na cup na gata ang ilagay. And dapat 1 hour ko siyang haluin in low fire instead na 50 minutes. At dahil dyan, bibigyan ko ang score ng sarili ko ng 8.5 out of 10. Tignan nyo naman yung tikim ko, 1/4 agad. So ayun lang, share